Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. And kumusta po kayo? Ako po si Melissa. And sa lahat po naman nandito po ngayon. Welcome po sa channel po natin. No? And dito, pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. No? And sa ngayon guys, no, nasa Aquarius na po tayo. So magbibigay po ako ng reading. And but before that, magdagdag po ako ng kaalaman po about sa astrology, about sa numerology, or kung ano po ang nangyari po sa atin sa ngayong taon na to. Anyway guys, 6 months to go. So siguro naman meron pa tayong pagkakataon na 6 na buwan ma-fix po natin kung ano po yung dapat po nating i-fix. Okay, let's begin, no? So ang Aquarius guys is in 11th house. So pang-11 po kayo, no? You know, the zodiac sign is we have 12 sign and pang 11 po kayo. So, you are in 11th house. So, kung titingnan ninyo guys, yung 11th house, no, or 11, or number 11, idagdag po natin ang 2025 is gonna be 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 11. So, ito po yung 11th house po natin, no. And sa lahat po ng zodiac po natin, gusto ko yun, no, lahat po yan po nagmamatch po, no. And pagdating naman po, ang 11th house, it's sabihin po natin na ito yung mga Aquarius po na supposed to be, or ito po yung energy ninyo ngayong taon na to. Kung pagbabasehan po natin ng 11th house, ngayon po is, ngayong taon na to is dito po kayo talaga, instead po kasi nagawa po kayo ng gawa is 1 plus 1, is like, i-combine po ninyo yun at gawin po ninyo yung number 2, so i-total mo po siya is equals to 2, and 2 is about feminine energy, no? So, ibig sabihin po niyan guys, sa ngayong taon na to is mas marami po sa atin na Aquarius na mas gusto pong malaman po ang kung ano po talaga ang energy ninyo. Ang Aquarius is an air sign, no? And sa ngayon po parang kumbaga sa akin, nasa likod lang muna kayo. Parang ayaw po ninyo munang humarap sa mga tao. Parang ayaw muna ninyong magiging assertive, no? Parang sa nararamdaman ko na ang Aquarius ngayong taon na to is like mahiyain po sila sa ngayon, no? Yung bagang, okay, kalma lang ako, dito lang muna ako, ayoko magkumpronta ng ibang tao, ayoko nang magulo, ayoko nang away, no? So, sutang to, no? Ang Aquarius kasi is, sila po yung mga tao talaga po na tahimik lamang. And, mind you, ang Aquarius is an air sign, no? And, kung ngayon, kung i-attach natin, no? Kung i-attach po natin ang Aquarius sa tarot card, kasi lahat po ng zodiac sign, mayroon po siyang kaakibat po na energy po sa tarot card, sa major arcana po natin. So, itong 11th house po, mag-represent po siya ng the star. Kung makita po niyo yung the star, ito po yung sign po ng Aquarius. And kung matatandaan po ninyo na kayo po talaga, akala nga po ng iba na Aquarius is water sign. No. Actually, air sign po ang Aquarius, pero they are water bearer. So, parang Sagittarius po baga na actually apoy sila pero ang hawak pa rin po nila is tubig. So, mas hindi, parang ang Aquarius, Libra at saka Gemini is all air sign, no? Pero kung makikita ninyo yung Gemini, so masyado pong talkative. Ito naman pong Aquarius, silent lang po siya. Very silent type, pero lahat po yan na-absorb, ha? Lahat po yan, tinitingnan niya kung ano po ba talaga ang nangyari, ganito, ganyan. And napakalakas po ng intuition po ng Aquarius. Tahimik nga lang po sila, no? So, kung i-add po natin, kung titingnan po niyo ang numerology po, ang number po ng the star card is 17. So, i-add po natin 1 plus 7 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 17. 17 pa rin po siya. 1 plus 7 is equals to 8. Now, kung i-combine po natin yan guys, no, ngayon, masasabi ko po na supposed to be ngayong taon na to, ang Aquarius po is like, meron po silang wino-workout, pero tahimik lang. Yung bagang, alam mo yung otso, yung sinasabi po natin baga na infinite numbers, kung baliktarin mo siya is ano siya dito sa ano natin, kung makikita mo yung symbol po ng ano, so infinite dito sa ulo po natin, no. Ang ibig sabihin po niyan is just like
yung crown chakra nila is bukas, no, and they know what they want, they know what they think, no. Parang kumbaga sa akin, ang Aquarius sa taong ito is parang masyado po silang tahimik, pero meron po silang ginagawa, meron po silang iniisip, meron po silang ginagawa. Hindi nga lang talaga po nila ito mas sinasabi sa mas karamihan. Ito po yung nafe-feel ko po sa Aquarius sa ngayong taon na to. And mind you guys, no, ang Aquarius, so, ang Aquarius is bringer of hope, no? Actually, yung the star is parang, kumbaga sa akin, ikaw po yung pinakamalaking entity na nagbabalanse po ng between land, water, and parang, kumbaga sa akin, dalawang kamay mo talaga, you are very busy balancing things in this realm, in this plane po natin na third dimension. And ang Aquarius po is hindi po yan taga dito, no? Although makikita mo kako ang hubad, or sabihin po natin na hubad na babae po, o hindi po siya angel, wala po siyang wings, pero makikita mo po yung buong katawan po niya. So ang Aquarius is very feminine yan. Baski po lalaki po kayo, ang pag-uugali niyo talaga is babae. Yung parang ang feeling niyo is babae. And then, ilagay po natin na, kaya po baga sa delikado po ang Aquarius na lalaki. Kasi po, tahimik lang po ang mga yan, pero lahat po niya na-absorb. Hindi mo mahahalata na gay po siya. Kasi talaga pong ang mga kilos-kilos po niya lalaki, pero ang kanyang nararamdaman is babae. Hindi ko naman sinabing lahat po guys ha. Then pagdating naman po sa babae, makikita mo talaga na hindi siya yung dada ng dada, na hindi siya yung ganon. No, tahimik lang po talaga ang mga Aquarius. Ang masasabi ko lang po kasi is like, pagbaba niyo kasi dito sa third dimension, kasi parang natatalo po kayo ng inyong emotion, natatalo po kayo ng water, natatalo po kayo ng parang kung ano man po ang, alam niyo guys, yung totoong mundo po natin. Alam niyo kung ano yung dala mo, kung ano yung mission mo dito. Yun talaga ang uunahin nilang aalisin sa'yo. So, kung ano man yung kapangyarihan mo, kung minsan po, they turn it against you. Kung ikaw po yung nagbabalance ka po sa ibang tao, pero parang napakahirap po i-balance ng buhay mo. No? Kasi nga po, ang mundo po natin ngayon is sobrang ingay, sobrang marami pong advertisement, sobrang gulo po ng sa labas, no? Kung hindi mo na nga alam kung ano yung totoo no? 'Di ba sa Facebook mapapansin niyo, parang hindi niyo alam kung ano na po yung totoo. Right? No, okay, I'm not going to hindi na ako masyado pong magtatagal. Let's dive in, no, sa ating card reading, no. Aquarius, air sign po ang Aquarius. So the mind, hindi sila katulad ng Libra, no, na maingay, hindi katulad ng Gemini na masyadong in public po ang Gemini, no, pero ang Aquarius po, tahimik lang po talaga sila, pero alam po nila ang lahat po na nangyari sa paikot nila. And alam kaagad ng Aquarius kung ikay nagsisinungaling o hindi. Trust me, no? Okay, mayroon po silang gut instinct po na talaga pong alam nila. Pag nagsasabi ka sa kanya, alam niya nagagana yung utak niya kung totoo yung sinabi mo, hindi. No, biniway na niya kaagad to, pero hindi po siya magsasabi sa iyo na kung ano man po yung nalalaman, hindi po niya sasabihin niya sa iyo. Alright, sa lahat po ng Aquarius, no? And Aquarius, the 11th house po, no? And ang tarot card ninyo, mag-represent po siya ng star. So, let's see. Right? Sa lahat po na nga nandito ngayon, so, okay, itabi muna natin to, ha? Okay, sa ngayon po, no, parang may nakikita ko kaagad na may inaasikaso po kayo, no? And, sorry. Ko na po, may tumawag po, no. Kaya sabi ko nga baga guys, no, isa lang po ang cellphone ko or dalawa. So, ito yung ginagamit ko po sa pag-vlog. So, please wag muna kayong tumawag, no. PM lang po muna kayo, no. Be considerate naman po. Isa lang po ang cellphone ko na ginagamit. Okay? Sa lahat ng mga nandito, Aquarius, no? And ito yung pinaka dulo po natin is yung conscious mind mo. Yung sentro po ng card po natin is yung kung ano po ang nangyari sa kasalukuyan. Ito yung subconscious mo, and ito naman po yung recent in the past. Ito naman po yung parating po siya, no? And makikita ko dito yung susunod po natin na in 3 months, no? 3 months, 3 weeks, no? Pero i-combine ko na lang po siya lahat. Hindi na po ako nagbibigay ng timeline, no? Sa ngayon, dalawa po ang
dalawa po ang nag-ano sa atin. So, hindi ko na po siya babaguhin. So, ngayon guys, no, sa ngayon, may nakita po ako na parang nagkaroon kayo ng problema sa kapitbahay nyo, no? This is justice. Kumbaga, sa akin, mayroon po nangyaring legality. Pwede pong may inaasikaso ka po na mga documents, no? Legal documents, no? Pwede din po na parang nagkaroon kayo ng problema sa kapitbahay nyo. Ang sumunod kasi dito is dito sa kapitbahay nyo. Pwedeng sabihin po natin na wala ka po dito wala ka po kung saan ka nanggaling. Like, kung saan ka nagmula, no? So, hometown, yung parang gano'n, no? Sa, ng mga magulang po natin, no? So, I assume naman po, guys, na ang lahat po ng is mga kaedad ko, no? Mga 50s, nasa mga 50s, no? Ngayon, ang subconscious mo po is, actually, ito yung tinatawag po nating Queen of Pentacles, na kung saan biglaan, may mangyari po biglaan, no? Or sabihin po natin na, kung sa sakit naman po, medyo nahihilo po kayo, no? Sa lahat po ng Aquarius, no? Pero pagdating po sa physical na po natin na dito, makikita ko dito na ang subconscious mo mind is parang, meron kang parang may nakita ako dito na siguro mga papeles po, pwedeng sabihin kong inheritance, no? And ito yung mula po sa magulang mo. Kaso lang po ngayon kasi is like, hindi mo siya makuha-kuha, no? Hindi mo siya makukuha kasi parang may nangyari pong hindi maganda. Nung time po no, na nawala po itong mga magulang mo, parang may tao po na gustong angkinin kung ano po yung meron ka, no? Tinatago po nila talaga sa'yo. Now, pangalawa po, no? Dito naman po sa sentro, sa ngayon po is may biglaan po kayong travel, no? Pwede po itong papunta, pauwi, no? Pwede pong paalis, no? And yung feelings mo is like nalulungkot ho kayo, yung parang kumbaga sa akin na alis na naman ako, kaya lang kaso lang kinakaya mo po. Biglaan po to guys, no? Baka nga po sinasabi ko sa inyo yung papeles mo, asikasuhin mo, I think for travel documents, no? Maybe some of you, maybe wala po ako nakitang lupa dito, so most probably is like travel to. And sa ngayon po guys, kasalukuyan, maraming doble po dito sa pangalawa, no? Yung sentro ng card mo guys is napakaganda, is the Fool, which is kumbaga sa aking very trustworthy. And ang ganda kasi ng nakapaligid po niya is ito po yung tinatawag nating the Chariot. And pangalawa po dito is yung yung pinaka-essence po na nakikita ko is like pwede pong lilipat ka po ng bahay, pwede pong bumili ka po ng sasakyan, pwede pong napaayos mo yung sasakyan, bahay, and you are really thinking about it, very excited about it, and talaga pong kumaga sa akin, atat na atat ka na po na okay, ganito na po ang gagawin natin, ganyan, ganito, no? May nakita din po ako dito guys na parang libingan, o sabihin po natin na hindi naman siya kundi temper or temperance po. Pwedeng sabihin po natin na talaga pong atat na atat ka na po na mangyari itong lahat ng gusto mo mangyari. And you are very hopeful. Yeah. And dito naman, may nakita din po ako dito na may aasikasuhin ka po na may negosyo ka po, no? May negosyo kang aasikasuhin. And pwedeng delay po siya, no, sa kasalukuyan kasi nga po kulang po yung budget mo. Pwedeng sabihin po natin na mayroon pong nangyari, Ito kasi kung idiretso ko kasi ito guys, yung sinabi ko sa kanina na parang mayroon kang inheritance na kung hindi man ito inheritance, mayroon pong tao na naghahanap sa iyo. And kaya lang po ang tao na to is patay na, So hindi tao, pwede sabihin po natin na espiritu. Kasi magkatabi po sila, no? Nakalibing po, nakabaon po. And ngayon po talaga, like pwedeng sabihin po natin na may namatay and naubusan ka po ng budget, no, sa ganito. Pero pwede din po na meron kang gustong umpisa na negosyo and hindi mo siya mauumpisa-umpisahan sa ngayon kasi nga po yung budget mo na para doon, like yung iniisip mo po na capital is on hold po siya or hindi pa po siya nangyayari or naka-stagnant po siya. And kung minsan guys, manakita po ako sa inyo masyadong masakit ang likod nyo. And most of you, no, sa akin, siguro nga nagre-reflect ito sa akin, pero more nakikita ko na marami talaga po ngayon ang naglalabasan. 2025 guys, no, halos
halos grabe po ang ano ko sa lahat po ng kaluluwa, no, na nakikita ko, no. Parang naglabasan sila lahat, and they want to leave. Gusto nilang ipaalam sa inyo na nandun to sila, and gusto nilang umalis, gusto nilang tumawid. Hindi po sila makatawid-tawid, and kuminsan po nagbibigay sa isa ng problema about po sa negosyo, hinaharangan po nila para mapansin ninyo, para magpatingin po kayo sa kung sino man, and malalaman niyo kung nasaan siya. Eto guys, babae, no, babae siya po na nakalibing po siya, and mag-asawa po sila na kuminsan po talaga nagbibigay sa iyo ng problema sa pera. And ito hindi kanila isinumpa guys, ha? Hindi kanila isinumpa, hindi kanila inaano. Gusto lang po talaga nilang mapansin kayo. Hindi lang po nagpapapansin ba na magpatingin kayo sa magpatingin po kayo sa iba para makita po ninyo na nandito lang sila po, at nahingi po sila ng tulong sa iyo, no. Nahingi sila ng tulong sa iyo, nagugutom sila, gusto na po nilang umalis, gusto na po nilang tumawid. So, hindi sapat kasi, no, sa atin ng mga Katoliko, hindi sapat kasi na bigyan mo sila ng kandila, pamisahan mo sila. Kapag pamimisahan mo sila, ang nangyari lang po kasi talaga niyan is like, okay po, parang nagkaroon sila ng saya, parang naramdaman po nila yun na nahihil po sila, naghihilom po sila, pero hindi po ito hinahanap nila. Ang gusto po nila talaga is itawid ninyo. And I don't know sa ibang relihiyon po, kung ano ba hindi ka po isang Katoliko, wala po akong magagawa dito guys, kasi nakikita ko talaga, ang nangyari pa pati nito, kung hindi sila nasa loob ng bahay or gusto nilang magpabisita, magpapunta, pero hindi mo naman kailangan po na puntahan po kung nasaan sila, kasi kahit saan pwede nyo siyang itawid. Ang gagawin lang kasi ninyo dyan, no, siguro nga, pwede kong sabihin na para hindi ka po mabibigatan sa problema mo sa pera, and bigyan mo po sila ng ilaw, this is kandila. Talaga pong iabot mo sa kanila. And tumawag ka po sa Mahal na Birheng Maria. Kung hindi po Mahal na Birheng Maria is like San Miguel Arcangel. Sila po kasi yung talaga pong tagapagbantay. But isipin mo talaga po, natatawid po sila. Like, pupunta po talaga sa ilaw at talaga pong sila, yung parang pintuan, no? I don't know, hindi ko alam, pero sa inyo, sa akin po kasi is talaga pong may ritual po dyan na para po itawid po sila. Pero bago ko yung ginagawa, bago ko sila tinatawid, no, like pinapakain ko muna sila kung anong gusto nila. Like say for example, usually sa atin po talaga lahat po, no, sa buhay pa, like gusto po ng kape, no, kahit kape lang po, simpleng kape lang po, no, na mainit, no, and sa mga kanununuan natin nung panahon is like lumang barako na kape, gustong-gusto nila yun. And syempre kandila, nandyan na rin kung minsan po pakainin mo sila ng kanin, yung ihawan mo sila ng manok, kasi dati naman talaga may manok na tayo, no, pwedeng barbecue, pwedeng manok, pwedeng karne, no. So sa inyo guys, no, gusto kong ipaano sa inyo, na mahirap kasi ang buhay po natin kapag kakapitan tayo ng kaluluwa. And alam ko naman na ang dami talaga pong kaluluwa. Pero specific po kaya mas maganda po from now and then, talaga po magsisindi kayo ng kandila para po sa yumao. Kahit sabihin po natin na dasal, simpleng dasal lang po ng Ama namin. And sa akin guys, no, yung nakaraan mo, immediate nakaraan mo is just you worry about things. You worry about your, nahuli ang, itong, ko guys, no, parang nakikita ko dito na, you are worried about too much, or nag-aalala ka po sa mga naiwan mo, no, and nag-i-expect ka po na sana po nga makalipat maano. Pero maganda ang nyo guys, no, sa sentro ng card mo, parating to siguro, no, may nakikita po ako talaga dito na bagong bahay, pwede sabihin po natin na may nakuha din po kayong sasakyan. And parang okay po siya kasi lahat po to nasa sentro po siya ng card. Although sabihin po natin na in the soon, ito po yung magiging parating sa inyo na problema, yung parang minsan mauubusan ka ng pera, ganon. And so eto lang guys, no, wala akong makita na please na lang po sa mga kaluluwa para kahit paano po maging okay ka, kasi alam ko pong kuminsan hindi ka po nakakatulog, no, masakit po ang likod, masakit po ang balakang. And pinaka talaga nito is like magkaroon nga po kayo ng sasakyan kaso lang po baka po maubusan po kayo ng budget, no. And this is business also. Pwede din po na sa lahat po ng Aquarius ngayon, nag-iisip kayo ng anong negosyo kasi nga kulang po yung budget nyo. Baka inisip na nyo guys na mag for good, ano kaya ang magandang negosyo. And siguro sa susunod na topic na to, like
ang susunod kasi nito is Pisces na po. So, ang susunod topic natin, kung ano pong magandang negosyo para po sa bawat isa na, ano ba, so bawat isa po sa atin is like, ano po yung pwedeng hiyang po na negosyo ng bawat zodiac. Anyway guys, maraming salamat po sa inyo, and good evening po, no, kasi paggabi na po dito sa akin, no, whole day na po akong nag-voice, so isang araw, no, sa totoo lang po, and isang ano lang po, no, isang card po sa lahat, and very good, no, this is an ace, and Ace of Pentacles. Napakaganda po ng energy guys, no. Actually parang mayroong tumutulong po sa inyo galing po sa mahal na ama, mahal na kalikasan, and makikita ko dito talaga po nag-o-offer po siya ng pera. Pwedeng sabihin po natin na pwede ka pong makaalis ng ibang bansa, pwede din po na makakuha ka po ng bagong lupa po, parang makakuha ka ng lupa. Ini-inspire mo po na makaalis ka ng ibang bansa or makakakuha ng lupa. And guys, ito yung gusto mo, magkakaroon ka ng sariling bahay and lupa, bahay, no. And wish you luck sa lahat po ng Aquarius, and happy po ako para sa inyo. Maraming salamat po.